Bago pa ako makareact ay hiniwa nito ang sariling braso at dumanak doon ng masaganang dugo. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing unti-unting naghihilom ang sugat ni Faye. Kinuha niya ang dish towel na nakapatong sa mesa saka pinunasan ng dugo na nasa braso niya. Wala nang sugat doon. Faye, nakaawang ang bibig ko. Ngayon ko lang nakita ng malapitan ang napapanood ko lang sa pelikula. Wala sa amin ang gantong sugat na likha ng kutsilyo. Gagaling agad basta hindi likha ng mga sandatang kainaan namin. Alam mo na rin naman siguro ang kwento ng mga manananggal na nahahati ang katawan at bumabalik sa katawan pagkatapos makapambiktima. Kung sa tao mo gagawin ito ay aabuti ng ilang linggo bago maghilom. At kailangan mo pang dalhin sa ospital kapag malalim ang sugat para ipagamot. Mag-iiwan din ng pilat ang sugat ng isang ordinaryong tao. Isa pa, nagmula kami ni Freya sa espesyal na uri ng mga aswang. Mas malakas at mas makapangyarihan. Isa kaming kalahating gabunan at kalahating bangkilan. Mahirap ipaliwanag pero mas malakas kami sa ordinaryong aswang. Napipilan ako sa narinig at nakita ko. Kung nagkataon palang nakaharap ko si Andy nung Sabado at hindi ako nakapagtimpi, ay baka nagawa na akong ulamin ng isang iyon kung totoong isa nga siyang aswang. Wala akong laban sa aswang na gumagaling agad. Gusto ko sanang banggitin kay Faye ang tungkol sa nangyaring muntik ko nang makita si Andy noong isang gabi. Pero itinikom ko ang bibig ko. Gaya nga ng sabi nito, may traidor sa lahi ng mga aswang. Paano ako makakasiguro na hindi si Faye ang traidor na iyon? Hindi pa rin ako madaling magtiwala sa tao, lalo na't bagong kilala ko pa lang, kahit pa nagpapakilala itong kapatid ni Freya. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat na ito noong una. Medyo nagduda rin kasi ako sa iyo. Pero mukhang wala lang naman sa iyo nang malaman mong aswang kami ng kapatid ko at inilihim mo iyon. Exie, tulungan mo ko mahanap si Freya ha? Please, nag-aalala ako sa kanya. Gagawin ko lahat na makakaya ko. Tipid na tugon ko. Marami pa kaming pinag-usapan tungkol sa website na nagtutorture sa mga aswang at kay Freya. Ikinuwento niya ang kabataan nila at kung ano ang mga gusto ng kapatid. Nagluto na rin ako ng hapunan namin. Mabuti na lang at may ilang ingredients pa akong natira sa fridge. Iniwan ko rin namang naka-on iyon dahil bala ko pa rin namang uwian ng unit ko paminsan-minsan. Tahimik lang akong nagluto ng ulam at nagsaing ng kanin habang pasimple kong pinagmamasdan si Faye. Pareho sila ng ugali ni Freya. Ang kaibahan lang ay mas strong ang personality nito. Naaalala ko na naman siya. Namimiss ko na ang mga yakap at halik ni Freya. Kumain na muna tayo. Gabi na at kailangan mo na rin umuwi. Baka mapaano ka pa sa daan. Sambit ko. Inilapag ko ang mangkok ng gulay at plato na may 3 prito ng itlog. Kumuha ko ng serving plate saka nilagyan ng mainit na kanin. Tumulong naman si Faye sa pag-aayos ng plato, baso at kubyertos. Napatawa si Faye. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Nakita mo naman ang kakayahan ko, di ba? Naupo na ito sa hapag. Kumuha ako ng pitsyel saka nilagyan iyon ng malamig na tubig. Inalapag ko iyon sa gitna ng mesa. May punto ka naman, pero paano kung isa sa mga miyembro ng Deep Web yung makaharap mo? Gaya ng sabi mo, alam nila ang kahinaan ninyo. Natahimik si Faye. Sumubo ito ng pagkain saka lumagok ng tubig. Kinuha ang pitsyel, nagsalin ulit ng tubig sa baso saka inubos ang laman. Naglipat-lipat ang tingin ko rito at sa basong ubos na ang lamang tubig. Napansin kong panay ang inom mo ng tubig kada subo. Hindi ka sanay ng pagkain ng tao? Pritong itlog at ginisang upo lang naman ang niluto ko.
Hindi ko nilagyan ng bawang at sibuyas yan. Napapanood ko sa pelikula na bawal sa inyo ang mga yun. Tipid na ngumiti si Faye. Wala akong problema sa gulay at itlog. Hindi lang sapat sa aming mga aswang ang pagkaing walang karne. Hindi kami mabubusog kahit isa pang kalderong kainin namin. Dry din para sa lalamunan namin ng gantong pagkain. Pasensya na. Puro gulay ang laman ng fridge. Hindi ako nakapag-stock ng karne. Hindi mo naman balak na kainin ako ngayon, di ba? Lalong lumakas ang pagtawa ni Faye. Ilang ulit ko na bang sinabi sa'yo na wala akong balak na saktan ka? Mapaghinala kang tao, no? Hindi ka rin madaling magtiwala sa tao, tama ba? Hindi ko sinagot ang tanong niya. May mga bagay na hindi ko ibinabahagi sa ibang tao, lalo na ang nararamdaman ko. Kumain na tayo para maihatid na kita pagkatapos. Daan na lang tayo sa Japanese restaurant para makabili ng sashimi. Pwede ba sa iyo yun? Oo naman, karne pa rin naman yun. Salamat. Kumain na kami ng tahimik, pero panay pa rin ang inom niya ng tubig. Ang mabuti pa ihatid na kita sa apartment mo. Aya ko kay Faye pagkatapos kong hugasan ang pinagkainan namin. Nilabhan ko rin ang dish towel na ginamit niyang pamunas sa dugo niya. Kinuha ko ang susi ng sasakyan ko na nasa drawer sa tabi ng kama. Halika na. Bumaba na kaming dalawa saka sumakay sa kotse ko. Napansin kong sinundan pa rin kami ni Guzman. Nakabuntot ang patrol car nito sa amin. Gusto mo bang tapusin ko na ang isang yan para mas madali ka makakilos? Tanong ni Faye habang nakatingin sa side mirror. Napansin pala niya ang pagsunod sa amin ng patrol car. Hayaan mo na siya. Stalker ko yung pulis na yan eh. Hindi ako natutuwa sa pagsunod niya sa atin ngayon. Pati ang kaligtasan ko ay posibleng malagay sa alanganin. Hindi ako papayag na matuntun ako ng mga nanguhuli ng aswang para pag-eksperimentohan o i-torture. Baka yan pa ang maging dahilan para maging biktima rin ako. Kumapit ka. Sambit ko. Agad kong iniekis ang sasakyan at iniliko ito sa highway. Mabuti at maluwag ang kalsada kaya't napaharurot ko iyon. Exi! Tili ni Faye habang nilalagpasan namin ang mga sasakyang nauuna sa amin. Sorry! Hinging paumanhin ko. Hindi ako madaling mamatay pero masakit pa rin ang mga sugatan. Napaantanda ito ng krus. Seryoso ka ba dyan? Akala ko alagad ng dilim ang mga aswang. Napatawa ako ng malakas. Huwag ka nga. Mga madre ang kumupkop at nagpalaki sa amin ni Freya matapos mamatay ang mga magulang namin. Inirapan ako nito. I'm sorry. Ayan ba ang dahilan kaya tumigil si Freya sa pagkain ng tao? Napamahal na sa amin ni Freya ang mga madre at ulila sa bahay ampunan. Napabuga ito ng hangin. Aaminin ko na kumakain pa rin naman ako paminsan-minsan ng karne ng tao, pero maapatay na ang kinakain ko. Napaawang ang bibig ko. You mean, may broker kami na nagbebenta ng karne ng tao mula sa mga morgue na walang nagkiklaim na kamag-anak. Nag-iwas ito ng tingin. Negosyo na rin ang mga patay sa morgue? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Is this really happening? Marami ka pang bagay na hindi natututunan sa mundo. Lahat ngayon binibenta na. Negosyo na. Tss, mas maigi yung kaysa pumatay kami ng tao para kainin. Wala namang kaso sa akin yan. Iba-iba lang ang pananaw ng mga tao kaya siguradong hindi lahat ay sasang-ayon sa pagbebenta ng unclaimed dead bodies. Itinutok ko ang tingin sa side mirror para hanapin ang patrol car ni Guzman. Alam ko, pero ito na ang naturalesa naming mga aswang. At katulad ng karamihan ng tao na kumakain ng karne ng hayop, kailangan din namin kumain ng karne para mabuhay. Ibinaling nito ang tingin sa labas. Mukhang nailigaw mo na siya. Pwede mo na akong ihatid sa apartment. Magmamaniobra sana ako pabalik patungo sa apartment complex na tinutuluyan ni Faye nang tumunog ang tracking app ko. On the move ang sasakyan ni James. Inihinto ko sa tabi ang sasakyan para tignan ang phone ko.
Ano yan? Anong mayroon? Hindi ko nasabi. Minamanan ko ang isang taong may connection kay Andy. Naglagay ako ng tracking device sa kotse niya. Onda mo bang sasakyan niya? Agad kong hinawakan ang kambyo. Sasama ka ba? Tinatanong pa ba yan, XA? Tungkol sa kapatid ko ang pinag-uusapan natin dito. Pinaandar ko kaagad ang makina ng kotse ko. Patungo sa south ang sasakyan ni James Castro. Hindi ako nagmaneho ng matagal. Ipinakita ng tracking device na malapit na kami sa destinasyon namin at tumigil na ang sasakyan nito sa pagtakbo. Nakarating kami sa isang residential area na magkakalayo ang mga bahay dahil malalawak ang looban. Ayun! Nakita kong pumapasok sa isang malaking looban ang pulang sasakyan ni James. Pinatay ko ang makina ng sasakyan at ang headlight. Anong plano natin? Saglit kaming nag-isip ng susunod naming gagawin nang may sumunod na dumating na kotse. Tiyak akong iyon ang BMW na nagsakay kay James sa Casino Hotel na may nakasulat na for registration sa likod. Faye, posibleng si Andy ang sakay ng BMW na iyon. Ako na lang ang papasok para tingnan, XC, dahil may kakayahan ako. Sambit ni Faye. Hindi ako papayag. Kapatid ka ni Freya, kaya hindi ko hahayaang mag-isa kang papasok dyan. At baka may kung anong gawin sa iyo ang mga tao sa loob. Saglit akong nag-isip. Wala ka bang kasamahan na aswang dito na pwedeng tumulong sa atin? Sandali, tatawagan ko. Kinuha ni Faye ang phone sa bulsa nito saka may kinausap sa kabilang linya. Sinabi nito ang nakita at nakinig sa sinasabi ng kausap. Sige, tinapos na nito ang pakikipag-usap. Anong sabi ng kausap mo? Huwag ko raw munang bulabugin ang bagong kuta ng organisasyon na yan at baka biglang mag-iba ng lugar. Laban daw ito ng mga aswang at kami ang tatapos sa ginagawa nila. Tugon ni Faye. Halika na, kami ang babalik dito ng mga kalahi ko. Tutulong ako, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita si Freya. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na makita at makasama ulit si Freya. Saglit na tumitig si Faye sa akin. Mahal mo talaga ang kapatid ko. Lumamlam ang mga mata nito. Si Freya na lang ang natitirang dahilan kaya nasa katinoan pa ako. Matiyak ko lang naligtas at nasa ayos siya. Matatahimik na ako. Pagbabayaran ko ang lahat ng kasalanan ko sa ibang tao, masiguro ko lang na buhay siya at ligtas. Ngayon ko lang nasabi sa ibang tao ang nararamdaman ko. Iba pala ang pakiramdam kapag may nasasabihan ng saloobin ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para kang namamaalam ah. Maililigtas natin ang kapatid ko at magsasama pa kayo na matagal. Itinuro nito ang manubela. Paandarin mo na para makaalis na tayo. Sasabihan kita kung ano ang plano at kailan kami susugod. Pinaandar ko na ang sasakyan. Dadaan nga pala tayo sa Japanese restaurant para may maiuwi ka at makain sa bahay. Ganoon nga ang ginawa namin. Pagkahatid sa kanya sa kanto malapit sa apartment complex ay sa kondo na ako dumiretso para makapagpahinga ng maayos. Kailangan ko rin asikasuhin ang mga kakailanganin ko sa pagsugod sa kuta ng torture for fun. Kaya kailangan kong tumawag sa trabaho para mag-leave. Alam kong hindi na patatagalin pa ni Faye ang pagsugod sa kuta ni Andy. Pagka-uwi ko ng kondo ay una akong tumawag sa pulisya para makapagpaalam ng 5 araw. Pagkatapos ay tumawag ako kay Vanessa para kamustahin ito at si Kuya Alan. Sinabihan ko sina Vanessa na imbis na mag-apply sa trabaho si Kuya Alan ay ako na lang ang magfa-finance para makapagpatayo ng negosyo. Nagulat man si Vanessa sa tinuran ko ay tinanggap niya ang alok ko para sa kapatid. Lexi, bakit ang bait mo? Anong nakain mo? Tanong ni Vanessa. Naawa lang ako sa sitwasyon nilang dalawa. Mahirap magmahal ng taong hindi pwedeng maging iyo kahit ano pang pilit ang gawin mo. Turan ko.
Tama ka riyan, Exie. Tulad mo, alam ko maibang laman ng puso mo kaya hindi ka tumitingin sa direksyon ko. Sabi ni Vanessa sa malungkot na tinig. Vanessa, mabuti kang babae, mapagmahal at mabait. Mahusay ka makitungo at maalaga. Sigurado may iba ka pang makikilala at mamahalin ka na higit pa sa kaya kong ibigay. Iyong susuklian ang nararamdaman mo. Alam ko, Exie, at hindi ko rin naman pinipilit ang nararamdaman ko sa'yo. Masaya na akong kaibigan ng turing mo sa akin. Nadinig ko ang bahagyang pagsinghot ni Vanessa sa kabilang linya, pero hindi ko na iyon pinansin. I-text mo sa akin ang bank account mo para maipadala ko ang investment ko sa kuya mo. Tinungo ko ang computer ko sa kabinuksan ng bank account ko. Sige, sandali lang. Saglit na nawala si Vanessa sa kabilang linya. Nag-mute siguro. Agad kong natanggap ang text niya na may bank account number. Walang sabi-sabi na pinadalhan ko ng 500,000 si Vanessa para sa pagsisimula ng negosyo. Hindi ako nang hinayang dahil galing naman iyon sa pera ng Pay for Pain website. Kabayaran na rin yun sa ginawa nila kay Monica. Alam kong hindi papabayaan ni Kuya Alan ang kapatid nito. Ang laki nito, Exie! Napasinghap pa sa kabilang linya si Vanessa. Ipagpalagay mo na lang na ako si Robin Hood. Paano? Kailangan ko na magpahinga. Matulog ka na rin. Tinapos ko na ang pag-uusap namin. Ang sunod kong tinawagan ay si Christian. Sir Christian, may ipapasa akong ebidensya sa inyo. Mga nahalungkat kong ebidensya sa mga tiwaling opisyal sa presinto natin. Ipinadala ko sa email ang mga nakalap kong ebidensya. Kabilang na ang mga nakurakot ni Captain Castro at ang pag-uutos nito sa pagbubura ng evidence sa pagkakasagasa sa kapatid ni Vanessa. Ipinadala ko rin ang file na nagpapatunay na ginamitan ng pera at kapangyarihan ang pagkakalaya ni Zion noon. Paano mo nahalungkat ang lahat ng ito? Ang husay mo talaga, Exie. Mapapatalsik ko na rin si Castro sa hanin ng pulisya. Kailangan mo pa rin ng ebidensya gamit ang legal na paraan para hindi mabutasan, Sir Christian. Hacking ang ginamit ko kaya nakuha ko ang impormasyon na yan. Ako nang bahala rito, Exie. Makakaasa kang hindi masasayang ang pinaghirapan mo. Nanghingi ka raw ng 5 araw na leave? Katatawag lang nila sa akin sa opisina. Oo, sir. May asikasuin lang akong importante. Babalik din ako agad. May babalita pala ako sa'yo. Sambit ni Christian. Ano yun, sir? Ako na ang nagreklamo ng harassment ni Guzman para sa'yo. May ilan din nagbigay ng testimony nila para suportahan ang nireklamo ko sa higher-ups. Pababalikin na siya bukas sa Bataan. Mali ang ginagawa niya lalo na't wala siyang ebidensya eh. Marami nakakapansin dito na mayabang ang dating niya kaya siguro nainis din sila sa kanya. Salamat, Sir Christian. Malaking bagay ang ginawa mo para sa akin. Hindi ka kasi pala reklamo eh. Pwede mo namang iparating sa akin ang ginagawa ni Guzman sa'yo eh. Paano ninyo nalaman, sir? Nagtatakang tanong ko. Si Bruno ang nagsabi sa akin